Magandang gabi mga kapatid at welcome po sa 7-Minute Break kung saan makapakikinig tayo at makapag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sobrang ingay na ng mundo. Masyado nang abala ang mga tao. Take a break kapatid. Sama-sama tayong magsiyasat at matuto ano ba talaga ang totoong mahalaga. Sa gabi pong ito para sa ika-9 na episode ng 7-Minute Break, ang tatalakayin po natin ay part 3. Yes po, nasa pagpapatuloy pa rin tayo ng ating topic na Be Kind. Sabi ni Brad Meltzer, "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always." Ako, ikaw, sila, lahat tayo, lahat ng tao, may kanya-kanyang pagsubok sa buhay na hinaharap. Lahat tayo na nasa mundo, anyone, anytime ay pwedeng magdaan o magkaroon ng mga problema. Kahit pa sobrang yaman ng isang tao, kahit pa sobrang sikat o sobrang lakas niya, kahit pa sobrang bait niya, walang exempted sa mundo when it comes to having a problem. Kahit sino pa yan at kahit ano pang katatayuan niya sa buhay, maaari siyang magkaroon ng problema. Ang point mga kapatid, ang maliit na kabutihang pwede natin magawa ay maaaring malaking bagay na para sa ibang tao, lalo na kung sila ay may pinagdaraan ng mga mabibigat na pagsubok. Kung halimbawa, kinamusta natin sila, pinakinggan natin sila sa kanilang mga hinaing, ipinagpray natin, naalala natin silang bigyan ng anumang bagay, pagkain o munting regalo, o kung di naman dinalaw natin sila. Yung maliliit na mga bagay na ito mga kapatid ay maaaring kahit papano makagaan sa bigat na kanilang nararamdaman. Ganon din naman kung hindi tayo magiging kind sa kanila, ay yung konting hindi magandang bagay na ating magawa, sinasadya man natin ito o hindi, pwede rin naman na yun ay makadagdag sa hirap na dinaranas ng kanilang kalooban. Halimbawa, nagbiro ka lang naman, biro lang para sa'yo pero yung biniro mo pala itambak na ng mga problema tapos nabiro mo pa ng hindi maganda. Kahit na nagbibiro ka lang dahil nabibigatan na siya o sila, maaaring maging big deal yun para sa ibang tao, which is something na dapat inuunawa natin. Kaya napakahalaga din na marunong tayong mag-sorry. Sinasadya man natin o hindi ang isang bagay na nagawa nating nakasakit sa kalooban ng ibang tao. Hindi natin alam mga kapatid kung ano pinagdaraanan ng bawat taong nakakasalubong o nakakasalamuha natin. Kung minsan nga kahit yung mga taong araw-araw na natin kasama, hindi natin alam ang bigat-bigat na pala ng mga problemang dala-dala. Wala tayong ka-idea, di ba? So piliin natin lagi na maging kagaanan at hindi kabigatan ng iba. Sabi sa Filipos chapter 2, verse 4 at verse 5, "Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo." Tignan natin mga kapatid yung kabaitan, kabutihan ng Panginoon. Noong siya nagkatawang tao, hindi naman sarili niya ang inisip niya nun. Dahil kung sarili niya ang iisipin niya, hindi niya gagawin yun. Masasaktan siya, mahihirapan, mapapahiya. Alam nga niyang mamamatay siya pero ginawa niya pa rin. Dahil ang inisip niya hindi ang kanyang sarili, kundi ang buhay ng mga taong mapapahamak kung hindi niya yun gagawin. Tayo na hindi maliligtas kung hindi niya gagawin yun. Tayo, kapakanan natin, yun yung inisip ng Panginoon. At gusto niyang tularan natin yung katangian na yun. Isipin din natin ang ating kapwa at hindi lang ang ating sarili. Sa unang Korinto chapter 10 verse 24 ang sabi po, "Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba." Galatia chapter 6 verse 2, "Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo." Mahal tayo ng Panginoon. Alam naman natin yun. Gusto niyang magmahalan din tayo, tigit sa lahat mahalin din natin siya. Palagi po natin piliin na maging mabait sa ating kapatid man, sa ating pamilya, sa ating mga magulang o mga anak, kahit sa ating mga kaaway. Sa ating kapwa kung sino man yan, ibigin natin sila. Huwag tayong
mainggit sa mga taong nag-e-enjoy sa paggawa ng mga bagay na masama. Huwag tayo maghangad o huwag natin hangarin maging katulad ng mga taong umuunlad dahil sa paggawa ng mga bagay na hindi mabuti. Hindi natin sinasabing masama ang pamamaraan ng lahat ng taong umuunlad. Ang gusto lang nating ituro dito ay ang piliin nating maging mabuting tao sa anumang sitwasyon o sa anumang estado ng buhay na meron tayo. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang sabi nga sa aklat ng mangangaral, lahat ng gawin natin, mabuti't masama, ipagsusulit natin ang lahat sa harap ng Panginoon. Lagi natin piliin na gawin ang tama. Lagi natin piliin na maging mabait kahit kung minsan ay mahirap. Gawin lang natin, may nakakakita man o wala. Hindi natin pagsisisihan yon. Nakatingin palagi ang Diyos sa lahat at wala siyang hindi nakikita. So parangalan natin ang Panginoon sa pamamagitan din ng ating mabubuting gawa. Mabubuting bunga sa ating buhay na ina-expect din naman ni Lord na makita sa atin. Sabi pa nga, kung anong itinanim natin, yun din ang aanihin natin. So magtanim lang tayo lagi ng mabubuting bagay. Ibalik man ito ng tao sa atin o hindi yun mahalaga. Dahil si Lord na nakababatid sa laman ng ating puso, siya ang magbabalik nito ng higit pa sa paraan na ating inaasahan. Mga kapatid, hindi bukas kundi ngayon. Ito na yung tamang panahon. At huwag natin sayangin ang pagkakataon dahil walang maling panahon para ipagsigawan sa mundong mahal tayo at mahalin natin ang Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan or prayer request, mag-message lang po kayo anytime dito sa page kung saan niyo po ito naririnig ngayon. At sa abot ng aming mga kaya, sasagot po kami sa inyong mga messages at sisiguraduhin namin kami makikiisa sa paghanap sa kalooban ng Panginoon para sa inyong mga prayer request. Mga kapatid, masyado maikli ang ilang minuto. Maglaan tayo ng oras sa ating mga personal na buhay upang mas makilala pa natin ang Panginoong Jesucristo. God bless us all po.